Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. So, yung government meron mga OSH program. Yes. So, kasama palagi sa policy nila. Pero totoo, kasi it matters, di ba? Yung safety. Naka-oblige ka na kailangan mo itong discuss, kailangan mo itong ibaba. Kasi mandate yun eh. Yes. Mandate yun. Nakadulo yun. Workspace, saka sa school. Diba? Meron yun sa CHED. Kailangan yun ma-emphasize sanction sa mga bullying, harassment, politics sana. Protection. Kaya sabi ko na somehow aggressive. Kasi yung government, may gano'n. Kumbaga, nagre-require sila. Wala kang business permit kung hindi mo ito atin Pati yung mental health program supposedly. So okay yun, may wellness seminar. Kaya okay yan. Kasi hindi na mandate na rin na kahit paano, may gawings sana for the employees. Kahit yun, simpleng team building, ganyan, or iba, peer support, or yan. Kapihan kayo, inumin kayo pagkatapos, or pag may big projects like kamustahan, what went well, what do you think should... What went wrong? What can you do better? What can you do better? Syempre, pag work, sa HR, na sana unbiased sila, like benefits and compensation, flexible leave, employee assistance sa crisis nila, or kahit mental health crisis, mga ganyan. Marami na rin kasing somehow kumakagat or sumasakay sa mga ganung policy or rights. Lalo na sa mga companies na sobrang abusado din. Na, kasi yung mga US-based o mga US na investors, kung anong ginagawa sa kanila ng kapwa nila puti, is pwede na rin gawin ng mga Pinoy sa kanila na ipamukha sa kanila, ito yung right ko. Ito. So, I demand ganyan, I demand ganito. Na putok yun sa BPO. Kaya gano'n yung nila, gano'n sila yung sa sa policy ng lalo sa mga mental health. Gawin yun. Kaya, ang daming seminar noon para sa HR. Kasi nga, kailangan nila mag-adjust. Kasi ganito rin mga employees Ito yung mentalidad ng employees, konting konting kanti mo lang, email agad, report agad. Gigas kasi sabi mo na parang kailangan meron siya kasi may mga tao talagang nakaka-experience. Minsan naman, discernment din na baka nagagamit siya for secondary gains din. Yun, isa sa mga, isabi mo kanina, mga work programs. So, minsan, pag na-invite ko sa mga work, promote ko to. So, promote ko na rin. Ito ay Tahan. Yun, mental health app siya na free, no? Pwede siya makita sa Google Play Store, sa App Store, Apple, no? Medyo ginawa namin siya ng kapatid ko. Kasi yung kapatid ko nun, may business project siya. At ang gusto niyang i-tackle, mental health na, and paano siya maging more accessible. So, yung app, medyo pa rin siya, in progress, pero nag-work na. Tinatakal niya 4 na things, like, when you want someone to talk to, pag may depression na naramdaman, pag may anxiety or suicide. So, if you want someone to talk to, may mga hotline groups. Free naman iba, in hospital. Ang ganda ng pangalan ng Tahan, simple lang, Pinoy word. Pero saka, parang healing. Healing in a sense. Hindi siya more on parang relax eh. Kasi galing kang iyak eh. Galing kang healing. Salamat. Salamat sa pag-display. Parang comfort na comfort. Kasi, na-realize ko siya nung yung kanta ng ano ba yun? Tulog na Sugar Free. Nung pinakinggan ko, pinakinggan ko siya nung relax. Nung nakaraan lang, to. Sabi ko parang pa-counseling to. Kasi pinapatulog siya na isa sa sagot yun, after mo umiyak, na ang sarap itulog yun. Kasi yun yung natural na feeling na after mo umiyak, sarap itulog, di ba? Talagang pinapatahan ka na, pinapatulog ka na, pinapa-rest ka na.
sa battle na pinagdaanan mo, o sa suffering na pinagdaanan. So, more on healing, hindi siya relaxing. Maganda yung tahan pa. Tumahan ka na rin. Yung parang, alam ko yung word na tahan, maalala mo yung care ng mother mo. Sorry. Kasi di ba tahan? Mariana Trench. Pero, huli mong naranasan sa mother mo ng bata mo. Yung word na tahan is very comforting. Naks, dami niya. Dami halas, no? Ang inisip namin doon, So mali kami. Pero ang kaya siya naging tahan, yun, gusto sana namin Tagalog na word. Tapos may parang, yung tawag doon, yung parang tagline na sa tunay na, sa iyong tahanan, ikay tatahan. Parang gano'n. When you feel at home. As a person. Dahil doon, iwan balance natin. Iwan balance.